Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Ducal, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Care Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City. SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon. Hershey's Food and Refreshments. Okay, magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora mismo. Ngayong araw na ito mga kaibigan, Biyernes na naman po, magsama-sama tayo sa ating programang Issue Ora mismo. Ito lang po yan sa Bicol TV Sorsogon. At syempre live na live tayong papanood dito po sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Nulit po, ngayon ay araw ng Biyernes, walang pasok sa lahat ng antas sa high school, elementary. Mapapribado, mapapubliko dito po sa Sorsogon City. At ang bayan ng Matnog nag-declare na rin po ng walang pasok ngayon. Ang dahilan sa shoreline na nararanasan dito sa ating lugar. Ayan, kaya siyempre ingat-ingat pa rin tayo mga kaibigan. Dahil sa hindi natin alam ang panahon, minsan pabugso-bugso, minsan ay maganda naman. Kaya ang masasabi lang natin, doble ingat tayo ngayon, ha? Doble ingat sa ating mga ginagawa, doble ingat sa ating mga pinagkakaabalahan pagka ganitong maulan. Okay? So, bago po yan, bigyan daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. Mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Marcos, di ako nakialam sa impeachment ni VP Sara. Trial versus VP Sara sa Hunyo pa, ayon kay Senate President Chis Escudero. Termino ni PNP Chief Marbil, pinalawig ni Marcos. At bagong BIFAR Chief, okay kay Yamsuan. Narito na ang detalye na ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Marcos, di ako nakaalam sa impeachment ni VP Sara. Nagpapatawag ng special session kung hihingin ng Senado. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang kinalaman sa impeachment proceedings sa Kamara at Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ng Pangulo na nung unang ginawa niya ang pahayag na tutol siya sa impeachment laban kay Vice President ay wala pang nakahain na impeachment sa Kamara. Subalit sa sandaling maihain na rin niya ang impeachment sa Kamara at Senado ay walang ibang choice kundi sundin ang proseso dahil mandato ito ng Kongreso. Ang tanging napag-usapan lang nila ng kanyang mga kaalyado ay kung ano na ang mangyayari at plano ng Kamara dahil hindi na maiiwasan ang impeachment at naipasa na ito sa Senado. Bahala na rin aniya ang Senado
sa kung anong plano nitong gawin matapos na mai-transmit ang impeachment complaint ng Kamara. Maging ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos, aniya ay nagtanong kung ano ang kanyang opinyon sa kanya bago pumirma at sinabihan niya ito na nag-umpisa na ang proseso at kung ano ang kanyang mandato ay gawin niya bilang isang mambabatas. Hindi lamang pwedeng palampasin ito. Ganoon ang thinking nila, giit pa ni Marcos. Handa namang magpatawag ng special session ang Pangulo para makapagsagawa ang Senado ng impeachment trial laban kay VP Duterte. Ito ay kung hihilingin ng mga senador dahil nag-adjourn na ang session ng Kongreso. Sa ngayon ay wala pa namang request ang mga senador para sa special session. Sa iba pang balitang nasyonal, trial versus Sara sa Hunyo pa, ayon kay Senate President Chis Escudero. Tiniyak ni Senate President Francis Chis Escudero na walang magaganap na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte habang naka-session break ang Senado. Ginawa ni Escudero ang pahayag matapos hindi ma-refer sa plenaryo ang articles of impeachment na ipinadala ng House of Representatives kamakalawa ng hapon, ang huling araw ng sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Escudero na sa June 2 pa kung kailan magbabalik ang sesyon, saka formal na masisimulan ang pagtalakay ng articles of impeachment. Sa ngayon ay hindi pa opisyal na naiihain sa plenaryo ang AI dahil wala ng oras upang gawin ito kamakalawa. Sinabi rin ni Escudero na walang dahilan para magmadali ang mga senador na umupo sa impeachment court, lalo pat ipinadala naman ang AI halos ilang oras na lang bago mag-adjourn ang sesyon. Ipinunto rin ni Escudero na 2 buwan na inupuan, pinag-aralan at binasa ng mga mababatas ang impeachment complaint laban kay Duterte at hindi naman tama na ang Senado ang magmamadali sa huling araw ng sesyon dahil nasa agenda na nila ang pagtalakay sa mga mahalagang panukalang batas. Sa iba pang balitang nasyonal, termino ni PNP Chief Marbil pinalawig ni Marcos. At sa detalye, pinalawig ng 4 na buwan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang termino ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa memorandum na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na naka-address kay DILG Secretary John B. Cremulya. Nakasaad dito na inaprubahan ng Pangulo ang term extension ni Marbil sa kabila ng pagsapit nito sa retirement age na 56. Si Marbil ang ika-30 PNP Chief at miyembro ng Philippine Military Academy's Sambisic Class of 1991 ay magre-retiro sana ngayong araw, Pebrero 7. Naluktok bilang PNP Chief si Marbil noong Abril 1, 2024. Bago naging PNP Chief, nagsilbi si Marbil bilang PNP Directorate for Comptrollership at naging Regional Director ng Philippine National Regional Police Office 8, Pro 8 at Director ng Highway Patrol Group. Isinulong ni Marbil ang law enforcement, modernization at crime prevention. Sa pinakahuling balitang nasyonal, bagong BFAR Chief OK kay Yamsuan. Kumpiyansa si Representative Brian Raymond Yamsuan na paiigtingin ang bagong talagang National Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang mahigpit na pagtutok ng ahensya sa kapakanan ng maliliit na mangingisda at sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Ayon kay Yamsuan, Chairman ng House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources, nakikita niya kay BFAR Director Eliezer Salilig ang tunay na malasakit at dedikasyon sa pagtulong sa mahigit 2 milyong maliliit na mangingisdang matagal nang naipit sa gulong ng kahirapan.
Nagtungo sina sa Lilig at ilang pangunahing opisyal ng BIFAR Kayamsuan para sa isang kortesikol noong February 5, 2025. Base sa track records, itinuturing ng maliliit na mangingisda na kakampi si Salilig, isang career government official na umangat sa ranggo at matagal na nagsusulong ng mga programang tumutulong sa municipal fishing communities. Naniniwala si Amsuan sa ilalim ng pamumuno ni Salilig, mas mapapalakas ng BIFAR ang pagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan at kaalaman sa maliliit na mga isda upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Yan po ang mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Magbabalik po inyong likod, makalisang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Yes, this is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and C2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here, we have our holding area for our applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here, we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first, only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, NC2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugos, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So, just as long as you are a high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you.
a staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Nagbabalik kita sa satuyang programang Isyora mismo, ngunyan na aldaw nini mga tugang. And syempre sa satuyang mga pangitain. Pangitain mga kaganapan. Ayan, maulan na naman simula pa kahapon. At ngayon nga ay dineklara na walang pasok. Walang pasok ang elementary and high school level dito po sa ating lungsod ng Sorsogon dahil sa shear line na patuloy na nangyayari dito. And mga kaibigan, sa mainit pa ring talakayan ng pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ito nga ang mainit na kaganapan ngayon na kung saan nag-adjourn kahapon ang Senado na sa June sisimulan ang impeachment trial kay Sara Duterte. Dahilan nga sa wala ng oras. Marami ang nalungkot, marami naman ang natuwa. Siyempre, hindi ka matutuwa kung totoo yung 150 million bawat isang kongresista na 150 million sa mga nagpirma. Ito daw ay 25 million para sa AKAP, 25 million sa AX, at 100 million para sa infra project. Ba, malaki-laking usapan to Yan. So, instead na ang impeachment sisimula na nag-recess na po kahapon. Malaki-laki nga naman itong malaki-laki nga naman ang makukuha nila, biruin mo. Makukuha nila yon na 150 million. Laki ng pwede ng kung ang mangyayari kasi noon kung gagastusin sa eleksyon, malaki ng malaki ng kapital. Ito ang medyo masalimuot na pwedeng mangyari. Anong gagawin natin pag in-impeach na si Duterte?
syempre, magkakaroon na tayo ng sarili nating Vice President from Sorsogon. Ha? Ang tanong ngayon dito, kasi ito yung magkakaroon ba o ng special session ang Senado? So, it means hindi na kasi nag-adjourn ng kahapon, ha. Nag-move na si Senator Joel Villanueva na gawin sa June 2 ang start ng impeachment trial. June 2, after election na. Tama lang naman kasi mangyayari niyan malaking pa yan. Malaking usapin yan pag nagkaroon ng impeachment sa election time. So dapat lang na palampasin. O pag lumampas na yan, okay na. Simulan nyo na ang mga hindi ka nais-nais na dapat mangyari. Kaya tapos na ang usapin sa impeachment, maghintay na lang tayo sa June para sa mga kaganapan ng impeachment. Kasi nga naman, hindi naman natin ito masasabi na matitira natin ito ng madalian. Dahil sa first time in the history, first time in the history na magkaroon ng impeachment sa Vice President. At hindi natin alam yung mga sa loobin ng mga taga Mindanao, lalo na naglabasan na kasi yung mga naghudas kay Vice President Sara Duterte na mga dati nilang kaalyado na pumirma na rin sa impeachment pabor sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Naglabasan na yung mga, sabi nga, mga traidor ng lipunan, traidor ng samahan. Kaya syempre medyo rin yun, masalimuot din sa parte nila. Kaya syempre meron pa dyan mga nagdurugo ang puso. Meron pa dyan ng hindi makamove on. But yung yung usapin sa impeachment, hindi po hindi yun, sabi nga natin, biro-biro. Yung mga rason, yung mga dahilan kung bakit nag-file sila ng impeachment kay Sara Duterte. Ikaw nga naman, pangalawa ka sa pinakamataas na ilihidang opisyal ng Pilipinas. Tapos pagbabantaan mo ang Pangulo na kung may mangyari sa'yo, ipapapatay mo. Ipapapatay mo ang ating senador, ang ating Pangulo ng Pilipinas dahil lang sa hindi maganda. Okay, sabi ni Jojo Lascano, sa opinion ko po, dapat magkaigwa ki special session ang Senado, tatrabaho po yan kan mga senador. Wait and see, mamamayang Pilipino. Dili po pwedeng turugan yan kan mga senador. Style ni Villanueva, puro pa grandstanding. Ayan. Yan ang sadiring opinion ni Jojo Lascano. Siyempre, sabi nga natin, may mga bagay na talagang kung araw ka yan, dapat tukawan yan. So, magkakaigwa pero paano kaya yan? 'Di ba? Nag-motion na si Senator Joel Villanueva na i-move na sa June 2 and duly seconded din. So, pwede pa ba mangyari na bawion ining desisyon? Pwede pa daw na
pwede pa daw na mangyayari na, oy, bawi-bawi muna. Dati laban-laban, ngayon bawi-bawi. Para nga naman, kasi yung pagsasabitan na sitwasyon is hindi masiguro kaya po na madalion o railroad ini para desisyon ng tulos. Hindi pa naman siguro dapat dali-dalion. Ha? Hindi pa naman siguro dapat dali-dalion para masabi ta na ini dapat na action ng tulos. Kasi syempre ang ibang senador mangampanya na. Maray sana kung ang 24 senators ini. Maray lang kung syempre 12 senators ang nasa re-electionist. Paano yan kung ang 12 lang ang masesyon tapos ang 12 nangangampanya. So, ang apat lang digdi, pwede pa daw bawion itong motion ni Senator Joel Villanueva? O baka naman nagkaalaman na? Ha? Baka naman nagkaalaman na. Kaya araw na kaya ang nangyayari. Okay? Sabi nga, wait and see kung ganong katotoo. Okay. So, tawan tadig din ng magkakanigong punto de vista, Sabi digdi sa post ni City Mayor Aspirant Ted Lasay, awhain na ang building San City DepEd Division Office ta. Bigla nawara. Nano, may condemnation na ini. Ka mga bago pasadi, bigla nawara. May lay pakita insusunod. So, ini po ang kasi naagihan ta dyan, ang building kang City DepEd, niruba na. Siyempre, pag niruba, may kukonstruct na bago. So, ang kaputan digdi, ego na ini ning condemnation, kaburbag o patuo ka ini. So, mangalas kita, DepEd, nagagamit na building, rubaon. Samantalang hasta sa ngunyan, lintian ang City Hall building, di natatapos. Wala pa nga sa kabangaan. Diba? So, paano na tayo, Juan de la Cruz? Tinira ang DepEd building dyan sa City Hall compound. Tapos, ang City Hall building, dahil pa nga nangangabangaan ang konstruksyon. Ano ba talaga, kuya? Talagang kalakaran na ini sa Sorsogon na yung tinira mo hindi pa natatapos tirahin, tumira naman ng bago. Huyan ng Plaza Bonifacio. Hanggang ngunyan, lintian, nagamit na lamang ang sports arena, pero ang terminal, dahil pa nagamit. Hasta ngunyan, dahil pa nagagamit ang pigsasabi na city terminal. Pero ang sports arena, grabe ang activities, grabe ng pasalinggaya ang nangyari dyan. Ayusun taman mga tubugang, ayusun ta mga kontraktor, DPWH. Ano na tayo? City Terminal, nauna pa nga yata yan i-construct bago sa sports arena. O halos kasabay lang. Ang sports arena tapos na.
Grabe nang nagpa-picture. Huya na Plaza Bonifacio. Hastang ngunyan, dai pa. Paano na tayo? Ha? Grabe ang gabaga kitaan balay, nalintang kalilinig ta sa luwas. Pero sa laog, Hisus na samok. Arug man kay ni, tirahon ang DepEd building. Rubaon. Hutong PNP building, hawana day man pig-okupar. Huya na City Hall building, hasta sa ngunyan. Day man matapos-tapos. Ang City Terminal, nagada na lamang si Pay Raul. Dahil lamang yan na silayan. Abay, palugod sa building dyan sa likod, garo na pig-urihan. Kaya dahil magamit-gamit kay... Dahil ka, saan ka maagi? Malayog ka? Tama lang puro pinturahan. Pag-agay ta dyan, nahilinta pigpipinturahan. Huna ta, dur-diretso ng trabaho. Pigpinturahan lang pala, taro luwas ng kalawang. Ano yan naman, yan ang sistema. Nagkakaururit pag intitira, nagkakaururit pag inkukomentaran. Pero banuan sino na lamang an sita ka iyan kung di kita digdi. Pabayaan ta na lang. Ha? Papabayaan ta na lang iyan. Sabi pa ni Jojo sa mga project na yan, SM Sao, da malaog ang urgent ta badly needed sa eleksyon. Ha? Badly needed talaga. Kay mga eleksyon. Nagbagsak ang kisame san HR sa City Hall. Inianay ayuson ninda. Dahil na nga ni ayuson Red, kay may inaayos na building, may kinonstruct na bago, ang hapot, hanggang saan ini matatapos. Kisame sa HR building, dahil nga na nito pag-ayos. O kisame sa HR office, dahil lamang ko taan nito pigtawan ng atensyon na, pero man lang ang plywood. Huraman ang una duman ang pigamit sa pangkisame. Ikaagdyanta, makasusupog. HR office, buminagsak kisame. Sabi pa ni Red, lasay ruba nin ruba. Kaya asinda naman ang rubaon san tao sa poder na inabuso ninda. Sana, Red, magdilang Red ka lamang. Mapagalon mga tugang ang sitwasyon na arog kayo sa parte niya mo. Kundi haro, sabok ko magtukar sa arog kayo ng sitwasyon. Tama sabi, huyan nga yapan Paano nga iyan, tutak nga yapan yan kang li. Iyo bagang pigtataram nindo, kan panahon tuta ako kan li. Umalahain man lingon yan, yaw na sa indo, ako hain, yaw pa magirari digdi. An mga li, bakong kaalyado na nindo? Pero ako na nindugan sa trabaho ko. Nahiling ko bako na ining bako na ining dapat mangyari. Dapat manindugan kita sa presenteng sitwasyon. Diyan sa mga tinampo sa highway, okay pa man, rubaon. Para maringan itong nagkaperang dyan, na mga residente, nagtatabang-tabang, pilapan lamang ini mga luho. Pero kamo, pag nakita nila may luho, bulldozer to ulit yan, kontrata. Bulldozer ta ulit yan. Nganing kumita kita.
Tapos, pag nangangawan ka mo sa radyo, sa TV, taragitunon ka mo. Mga tugang, ha? Pirang taon na yan na Plaza Bonifacio. After election kang 2019, tinira na tulos hindi yan. Mala mo yan, 2025 na. Dahil man giraray. Sabi pa ni Red, sa laban santawo kita, di sali. Maski sino, basta tama, duman kita. Oh. Mara naman nga nilaban anli, kay kaapi na ninda. Oh, yada baga si dating Governor Bobet, pinadalagan na Mayor San Matnog. Kaya di man ninda kaya si Claudit, di man ninda kaya ang mga saw. Kaya lugod si Bobet ang pinaon. Si Bobet lugod ang sinulong. Kaya yan nagpaparasabi na, yan nga si Sauro, tutak ngayon sa mga li. Look, who's talking? Hain ang lingon yan. Ha? Hain na anli. Ito na baga sa umbrella ni San Amor. Pero kita, nanindugan lang kita sa isyo. Isyo na Plaza Bonifacio. Pero ang taon na lang, magis anyos na, masarong dekada na. Hanggang ngunyan dahil magyapon kinangyari. City Hall building, tarakla na lamang. Makita mo, paagyan mo ang nagtatrabaho, 2, 3. Hanggang ngunyan dahil lamang. So, Coastal Road, marepat so, paghali ka din sa pilot, going to left, diit lang ang lubak. Huya na pinakapag-ulugod na Coastal Road going to Pangpang, dakulo na lugod ang luho. Iba siguro ang espalto ang ginamit dyan, Coastal Road going to Pangpang, kaysa Coastal Road going to SM. Matapos mataram ka mo, ini talaga sa rude matunang tanawan. We are not against the project. Itama man lang. Ha? Itama. Isistema. Sabi nga ni baga nindo, isistema ang sistema. Hain man. Sistema na naginibo nindo. Sa Plaza Bonifacio na hanggang niyan. Di ba pakinabangan? Dahil hindi ang pagihiro, ha? Dahil hindi ang pagihiro, may MOA ang city government na CITEX, na CITEX lamang ang dapat magkapot kang terminal. Oh, sus! Harin nakitakaan kang sistemang yan. Tapag nagkaigwa dyan ng terminal, maluwas na kawawa ng ang CITEX gagamito na ng terminal. Huyan sa Matnog. May bagong project ang PPA. Sabi daw, government project, do not delay. Si ina ko, maski makaraot yan sa mga taga-Matnog, wala akong labot. Kay government project yan, do not delay. Titirahon para magkakwarta. Render kwenta, ang mayor kan Matnog na dahil lamang pinaaram kang project, iyo palagod ang pigbabasol ka mga taga Matnog na may lagay pa. Iyo palagod ang pigsautan na may lagay. May lagay sa PPA. Samantalang ang mayor ni Cortes dahil lamang nangyari na paaramo na may project duman, basta sinda kumita, okay na.
I'm sorry to say this mga tugang. Pero, araw kayan ang nailingtan, ang naririparutan ng sitwasyon. Project digdi, project duman. Preder kunta, tayo man tapos. Huyang magasa irosin. Ha? Going to right, bago ka magpasakat. Magayunon. Umunahan ka, kaya di pa man pala na semento, di pa man pala tapos. Ang badla kayo ni matnog. Garo sa ano yun, sa liyang. Oh. Pag abot mo sa liyang, hilingon mo kagayon. Ito pala sa kabangaan, day pa man pala na semento. Oh. Bakit pag abot ka sa DPWH, finish project na. Tapos masabi ka mo, killjoy ako. Masabi ka mo, ano nga yan? Masabi ka mo, paano nga yan? Dayan ay inlasan. Kaya kayan. Intiro na lang sinout nindo sa akon. Intiro na lang. Nabihan nindo ako. Bindikado yan, Kylie. Bindikado yan. Kaya yan pikuko akang amor. Diyos ko. This time mga tugang, mag-isip-isip man kita. Sabi nga ni Baganinda, dahil na ngaya ki maka bangga ngaya sa mga amor. Sobra ngaya ang pirak. Pero lambang saro sa tuya. Saro man lang ang boto. Kaya nasa kamot na iyan. Nasa kamot niya to ang desisyon. Sisay man si Katleyaso na malaban kay Buboy Amor. Pero pasalamat kita na igwa ning naggusog ning buot na lumaban. Dahil eleksyon ini. Bako ining seleksyon. Sa paagi kan eleksyon, mababag-o ang gusto niya to bag-ohon. Bako itong sa paagi kang eleksyon, makakawarta kita. Kung talagang makortay na, nano kay bubuto mo pa? Makortahon man yan. Oh. Sabi ni Red, ang Sauro amistoso, nag-aapin lang sa tama kay tunay na media. Ikaw ang may polyo na media man, pero Thanos ang tindog sa tawo. Salamat, Red. Yung nga pagsasabi ninda, paano ngayon matanos? Ang paglakat nga ng isa, di matanos. Kaya nga ni kalaban nung kong DPWH. Oh. Pero para sa kuya, sige, okay lang yan. Okay lang yung sabi ko. Kung ako sabi nga ni Baga, kung hate nyo ako, hate ko rin kayo. Kung love nyo ako, of course, love ko rin kayo. Magandang buhay po from Kagawad Bong Dumasig of Piot, Sorsogon. Happy watching man po kay Ma'am Bebot Hilianoras, kay Ma'am Judith Pontelar Abiles, aspirant for Mayor Barcelona, Sorsogon. Okay, salamat po sa padagos na pag-sponsor nindo. Ayan ha, salamat unon po. Kung wala po kayo, wala rin ako dito. Sponsors lang po kita nabubuhay. Bako po kitang nabubuhay sa politiko. Ha? Kung may mag-sponsor, salamat. Kung di, salamat man giraray.
Oh. Salamat sa gabos na padagos na nagsusuporta sa tuya. Look mga tugang, may eleksyon na naman. Grabe ang nagsasabi, nano mo daw ang gahomon kay ni Red Lasay kay Mayor Esther Amor? Ha? Nano man daw ang gagahomon sa di ni Red Lasay? Urag-urag man nga sa di paglaban? Ha? Gusto lang nga sa di operan? Mala! Tulo na ang pinadara na misenaryo kay Red Lasay para umatras. Ha? Tulo na ha? Media pa. Hain man. Wala man gahom. Aratras man sinta kay, binalaan ni Red. Di nga nang mudong. Iposta ngaya ka mo. Hain na sabi nindo, na ini na Red Lasay, pangwarta lang. Ha? Ang katuyuhan lang kay ni, pangwarta. Kaya naglaban. Naglaban ini na may paninindugan. Takon din yung paninindugan, tiklop na ko tayo ni. Kung daining paninindugan, kuta na, nasa London na ini, nagdiliwaliw, sambayad sa iya. Pero yan, name your price! Na ano yan, baga, kaisultuhan na may lumaban sa kuya. Name your price, Red. Mala, ang sabi ninda, ini daw si Red, durubuhonon sa kwarta. Natamanta luminaban. Grabing sinasabi ninda, mahilig daw ini sa sindikato si Red, kung nano-nano, grabe daw kayo ng binalasubas. Pero mga tugang, sabi nga ni baga ni Hesus Kristo, aanon mo ang tao na wara man nin hilang. Natural ani na hanap ko an may hilang para bulungon. Kung araw kayan ang mga pagkaaram nindo kay Red, iset aside nindo. Tauan nindo ng pagkakanig kong pagbabaguan tao. Purbaran nindo. Pinurbaran nga nindo ang mga makawat. Napadagos pa magkawat. Ha? Sabi ni Eliser Navera, sana kung manggana tabi si Red, Mr. Lasay, maremedyohan niya ang problema sa bako malinig na water supply. Tamaunon katabi, Mr. Navera. Ha? Araw kayo ni mauran-uran. Pustahan kita man tubig. Kulay neste. Sabi man ni Mambebot Hilihanoras, kita na mga tao ang makadesisyon san bubutuhan ta. Dili man kita buta. Correct. Yan po ang pagsasabi ko. Kung baga milyones na ang mga tao, ang kwartas ang mga tao na ini, anhapot. Tukdo daw kamo nin livelihood na inimplementar kan administrasyon. Tukdo daw kamo nin proyekto na makasabi kita na nag-uswag ang buhay ko dahil sa proyekto na ini. Oo, sa mga kontraktor, iyo, nag-uswag ang buhay dahil sa mga proyekto. Sabi po ni Dennis Boral, good morning po sir, pabor po ako doon sa sinusulong na firing squad sa mga politikong korap. Pero nalulungkot din po ako, marami silang ma-firing squad. Sir, maski pabor ka po, itaga mo sa bato. Di lamang yan mangyayari sa Pilipinas. Hello, kadakol baga. Mga presidente. Katapos ang termino, kinasuhan, pandarambong.
nakulong lang perang bulan, nakulong perang taon. Again, pag eleksyon, sinuportahan na itong nagpresidente, guminana, pinaluwas siya. Arog man lang po kaya ang sistema sa batas sa Pilipinas. Dawa may firing squad. Sa litis lamang, lintiguyan. Binun-i ka na sa kulungan, di ka pa nakaluwas. Nalibot mo na, intiro na sulok san kulungan. Sang kahulat mo, na ang masalida na politiko, kaalyado mo, o luwas katulos. Nakulong si Erap. Pagsalida ni GMA, laya. Nakulong si GMA. Pagsalida kang presidente, laya. Kaya ining death squad, o firing squad, sus, malabo pa ini sir sa tubig sa prime water. Nung ka kung mangyari ini. An kay puwanta mga tugang tultol na leader. Bakong leader na mas nga ni media imbabastos. Sabi pa ni Eliser Navera, Sir Sao yan tabi na propose na ipairang squad and corrupt. Di man tabi mangyayari yan kasi an ma-deliberate ka yan an mismong yaon sa kongreso na aramtaman sana. Tama, yung anipig sabi ta mga tugang. Kumbaga, love your neighbor. Makawat, love your neighbor. Nakapwa makawat. Ha? Sabi pa ni Red Lasay, sino ba ang complainant sa mga complainant corruption sa Sorsogon sa ombudsman? Lain si Red Lasay tabi. Kaso ninda sa akon libel kay inbulgar sinda na nagpapreso kay illegal cutting of trees. Inaresto ko kuno. Kaya may grave threat kuno ako. Aram mo kaya Red, minsan makamurumundo, pumutol ka ni sarumpak lang na bakawan, kulong ka. Lintian, ina na indampingan ninda going to Coastal Road. Pero ang bakawan sa ninirapong gas, may nakasuwan ura man. Pero ay pagsabi ka mo na warada nin tinamaan na na mangrove pag kaya na Coastal Road. Hain man, ura man. Kaya din kita magpara urag-urag hanggat yaon sa pesto, iyan ng mga tao na pagsabi niya to ng mga poderoso. Silensyo na lang kita. Ako nga ni, base one of this day, pumundo naman din sa TV kay ura. Bagan andila ako may kalyo na. Hindi mangyari kinangyayari. Hilinga. Puro ini habo sa anti-dynasty bill. Pero kan time mga tugang ni Mayor Sali, Mayor si Salili, Governor si Raul Arle, board member pa kayo si Patrick, tayo yung natindog na SK Federation President. Pero sabi kayo ni Ma'am Sally, this is not a dynasty. Political dynasty. This is not political dynasty. This is dynasty of service. Sana araw kayo yan. Ha? Araw kayo yan ang maging sistema. Pero pinakasistema na dapat ang isistema
haliun ini na aramta ng mga politiko, mga kontraktor na nagsasarabwatan, which is nagiging sangkalang pa ang DPWH. Dahil man maka-inspect nin matultul ang DPWH, pag may nahiling na diferensya, pipiyungan na lang. Kaysa ilipat ka sa ibang lugar, ilipat ka sa Mindanao, dahil lang kayan sa sa result kang inspection na ginibo mo. Kaya pipiyungan mo na lang. Ay, Diyos ko. Mga tugang, inabot na kita kan oras kan pamarang kung sa ito yung programa ang unyanal daw na ini. And sana po pagsasabi ta na gawin natin ang lahat. Gawin natin ang lahat na para sa tao. Makamurumundo man mga tugang. Pero this is the reality. Makamurumundo, pero ini ang bagay na dapat niya to. Na sabi nga ni bagang mga tugang, paano na si Juan de la Cruz kung mananatili itong mga durubo na mga taong ito na nasa politika. Sa ganaray sa ngaran kang bilig ni staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sinunikod si Rosauro Amistoso, namamaran na po para sa saro na naman na naging makabuluhan na pagtalakay kan sa tuyong programang Isyo Ora mismo. Maraynaldo po, asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Isyu ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV.